ng lindol. Ang lindol hindi naman umaabot ng ilang oras yan, mga hindi man aabot siguro ng kalahating araw, wala mga umabot na lindol. Ang pinaka-importante sa lindol, kung mayroon naman na advice na warning na may darating na lindol, palagi yan parati isang linggo or ilang araw, mga 3 araw. Pag nagsabi naman yung nag-advise naman na mayroon namang warning na may lindol na darating, huwag natin baliwalain. Ang gagawin ito ng lindol, pumunta ka pa rin ng mataas na lugar, pero hindi naman sobrang mataas. Yung medyo makikita mo hindi aabot ng tubig kasi ang lindol, pagkatapos ng lindol, ang susunod yan tubig. Tubig ka yan ng lindol. Ngayon, paano ngayon makukublihan mo ang lindol? Ang lindol, huwag kang tatayo. Palagi kang nakadapa or nakaupo. Kasi ang lindol, pag once na natumba ka, kasi nauuga yung lupa yan or nasa mga bato o may lugar din na tutumba sa'yo. Dapat, pag may lindol, umiwas ka dyan. Yung matumbahan ka or mga building. Kung nandoon ka sa building, dapat kung maano mo sa building, magkubli ka kagad sa may mga ilalim ng misa. Yun ang napaka-safety nga hindi ka madaganan ng yung makakatama sa ulo mo. Kung nga sa building ka, paano man kung dito naman sa lupa, ay kagad ka, huwag ka namang tatayo, maglakad-lakad. Kung mubli ka, gumapang ka papuntang hindi ka matutumbahan ng mga kahoy or maanuhan ka, nadaganan ka ng bato na doon ka sa mga open na lugar. Yun ang ng lindol. O kung doon ka naman naabutan sa kabundukan ng lindol, ang napakainam doon sa mataas na lugar. Yan. Huwag ka palagi doon sa may ilalim ng mga kuiba pag oras ng lindol. Gawin mo kagad yung gumapang ka palawas kung nasaan doon ka manabutan sa nagkukubli ka sa kuiba, lumabas ka kagad, dito ka sa open palagi. Na wala ring kahoy na malalaki na baka pag nalumindol ay mabuwal ang ugat ng kahoy at matumba. Or sa may mga katulad ng mga nyug, pag lindol, ang mga bunga ng nyug nagkakalaglagan yan. Dapat huwag kang tatapat doon. Lumayo ka. Gumapang ka, huwag kang tatayo na habang lumilindol. Kasi ang lindol naman, hindi naman tumatagal yan. Mga oras lang yan ay mawawala. Ganon ang lindol. Huwag kang tatayo. Dapat gumapang ka sa ilalim ng tulad ng nandun ka sa loob ng pamamahay. Ito yung gapangan mo, yung papunta sa mga ilalim ng misa. Yung mga mga furniture na medyo matitibay na doon sa pwede mo mapasukan papagpublihan. Yung yari ng mga kahoy na mga tulad ng kamagong. Ang pinaka-mainam pa nito, yung habang gumagapang ka, palabas ng bahay ang dapat gawin na para masigti ka nito. At tulad nito na habang nagdadrive ka, naglalakbay ka nakasakay ka ng mga vehicular o mga kutsi o anong bagay na mga sasakyan, dapat huminto ka sa tabi. Kasi ang nangyayari, yung daan, iba yung magkakaroon niya ng aksidente pag pinagpatuloy mo. Dapat huminto ka at tumagay. Gagawin mo kung natagunan ka ng gumuhong bahay? Ang gagawin naman pag natabunan ka sa gumuhong bahay, yun yung nasabi ko, habang kung mayroon ka pang panahon na kung mayroon ka pang mahawakan o mahawakan ng mga bagay na matigas na pwede mo ipag-umpok o ituktok ba, ipagtuktok mo na para magkaroon ng sounds. Ang pinapwestuhan mo na
pagkatabon sa'yo. Kasi yun para marinig na magre-rescue, mga rescuer na nagmamasid dito sa ibabaw ng lupa na pinagkatabunan mo. O kung maaari, kung pwede ka makapasigaw na sabay ng sounds o makakapa ka ng mga bagay na mga tulad ng mga planggana o lata na maaaring mag-produce siya ng sounds na marinig ka ng mga tao na nagmamanman o nagre-rescue na naghahanap ng lindol. Tapos nagkanasira yung mga bahay pati yung mga establishmento ng namin mga eskwelahan, simbahan. Ayun yung naranasan ko dito na experience ko sa lindol na ito. Yung pagkukulog ng lupa, yung pagkabiyak-biyak ng mga konkreto na mga kabahayan, at saka yung paggalaw ng tubig. Ito yung mga nakita ko at naranasan dito sa pangyari na sakuna na lindol na to. Napakahirap ang ganitong sitwasyon pag lindol. Para kang may hilo na para kang matutumba ang naranasan ko dito sa pangyari na lindol. Yung may lindol. Ang pinakadelikado naman sa lindol, ito yung kung mabagsakan ka ng mga bagay na matitigas katulad ng mga puste, mga bakal na galing sa building, yung mga simento ng mga nag-crack sa mga konkreto na yung mga bahay na yan. Tapos tulad din ng yung mga wire na may mga kuryente na natumba ng lindol na to. Ito yung mga delikado. Yung pagkaroon ng tidal wave, yung yung dagat, lumaki yung dagat sa paglakas ng pagkayanig ng lindol na to. Paano ang paghahanda kung lindol? Ang paghahanda naman nitong lindol, ito yung yung sundin mo yung mga payo na galing sa mga natin, yung mga balita sa mga government. Dapat yung mga advice nila, yung sundin natin para yung makapaghanda tayo na pakinggan natin yung paghanda natin. Ang una, yung tagal. Tapos yung handa natin, yung mga una yung pagkain. Tubig, mga kaya lang natin bitbitin ng mga gamit, itong mga panadamig, mga posporo, mga madali lang lutuin na mga pagkain, mga yung ready to eat na mga pagkain, itong mga sardinas, mga dilata, mga noodle cups. Yun yung natin pagandahan, yung mga lighter o posporo na kailangan natin, mga lampara na kerosene. Kasi yun ang magkakaroon nito, yung mawawala ng kuryente ito pagdating natin doon, yung magkadatumba yung mga wirings ng mga posporo.